Caleb, darling, bati nito, at hinalikan siya sa pisngi, isang halik na mas matagal kaysa sa kinakailangan. Ang mga mata nito ay agad na napunta kay Ara, sinusuri ito mula ulo hanggang paa na may bahid ng pangmamaliit. Hindi mo sinabing may bisita ka pala. Tumayo si Caleb. Katrina, this is Amara. Ara, this is Katrina Alcaraz, si business partner. Ngumiti si Katrina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Pleasure to meet you. Tumingin ito pabalik kay Caleb at pagkatapos ay sa buong pamilya. So, where did you two exactly meet? Don't remember Caleb mentioning you. Ang tanong ay parang isang patibong, binitawan sa gitna ng lahat. Nakita ni Caleb ang pamumutla ni Ara. Kailangan niyang kumilos. Inakbayan niya si Ara at hinapit ito palapit sa kanya. We've known each other for a while now, Katrina, sabi niya sa isang boses na makinis at kalmado. We just preferred to keep things private. You know how I valued in the privacy. Ang sagot ay sapat na para patahimikin ang lamesa. Ngunit hindi si Katrina. Nakita ni Caleb ang kislap ng paghamon sa mga mata nito. Natapos ang hapunan na may mabigat na tensyon. Habang nagpapaalam na ang mga bisita, lumapit si Katrina kay Caleb. Akala ng lahat ay magpapaalam na ito. Ngunit bumulong ito sa kanya, sapat lang para siya ang makarinig, ang boses ay malamig at puno ng lason. Magaling na palabas. But she's not your type, Caleb. I'll find out what this is all about. Alam mo namang lagi kong nalalaman ang lahat. Pagkatapos ay gumiti ito ng matamis, tumango kay Ara, at lumakad palayo na parang isang reyna. Naiwan si Caleb na nakatayo, ang panga ay naninigas. Napanalunan niya ang sagupaan ngayong gabi. Pero alam niya, sa pagpasok ni Katrina sa eksena, nagsimula pa lang ang tunay na digmaan. Ang banta ni Katrina ay hindi na natiling isang bulong lamang. Kinabukasan, naging isa itong matamis ngunit mapanganib na imbitasyon. Ara, darling, samahan mo naman akong mag-shopping, sabi ni Katrina sa telepono, ang boses ay parang pulot-pukyutan. Para naman mas magkakilala pa tayo. After all, we're going to be close. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Alam niyang hindi ito isang simpleng pamamasyal. Isa itong pagsusulit. Isang interogasyon. Nako, pasensya na, Katrina. Medyo masama po ang pakiramdam ko, pagsisinungaling niya, ang boses ay nanginginig. Oh, that's a shame. Sayang naman, I was hoping you could tell me more about your first date with Caleb. Sigurado akong romantic iyon. Napalunok si Ara. Bawat salita ni Katrina ay isang patibong. Sige, susubukan ko pong sumama. Wala siyang magawa. Ang pagtanggi ay magmumukha lamang na pag-amin sa kasalanan. Sa loob ng isang mamahaling mall na ngayon lang niya natapakan, pakiramdam ni Ara ay isa siyang daga na dinala sa lungga ng isang ahas. Habang si Katrina ay walang kahirap-hirap na pumapasok sa mga tindahan ng mga sikat na brand, si Ara ay sunod lang ng sunod, ninenerbiyos sa bawat tanong na binibitawan nito. So, ano ang paboritong pagkain ni Caleb? Tanong ni Katrina habang tinitingnan ang isang bag na nagkakahalaga ng katumbas ng isang taong kita niya sa palengke. Aadobo po, sagot ni Ara, ang unang pumasok sa isip niya. Tumawa si Katrina ng mahina. Really? Adobo? Ang alam ko, he hates anything with soy sauce. Pakiramdam ni Ara ay sinampal siya. Namula ang kanyang mga pisngi sa hiya. Nagbago na po siguro ang panlasa niya, palusot niya, kahit alam niyang halatang halata na siya. Ang buong hapon ay isang torture. Nagpanggap siyang pagod para makauwi agad, bitbit ang isang maliit na paper bag mula sa isang tindahan na pinilit siyang bilhan ni Katrina. Isang paalala ng kanyang kabiguan sa araw na iyon. Ang tunay na pagsubok, gayunpaman, ay dumating makalipas ang ilang araw. Isang malaking party para sa isa sa mga kasosyo sa negosyo ni Caleb. Sa pagkakataong ito, hindi na niya matatakasan. Ang bulwagan ay puno ng mga taong nakabihis ng magagara, ang mga boses at tawanan ay naghahalo sa tunog ng malamyos na musika. Suot ang isa sa mga bestidang pinili ni Doña Elvira para sa kanya, pakiramdam ni Ara ay isa siyang peking manika. Bawat ngiti niya ay pilit, bawat tango niya ay pinag-aralan. Si Caleb ay nasa tabi niya, ang kamay ay nakahawak sa kanyang baywang,
isang kilos na dapat sana ay magbigay ng seguridad, ngunit nagdudulot lamang ng mas matinding kaba. Para itong isang may-ari na nagbabantay sa kanyang ari-arian. At syempre, nandoon si Katrina, nagliliwanag sa kanyang kasuotan, palipat-lipat sa mga grupo ng tao na parang isang paru-paro. Hanggang sa huminto ito sa harap nila, kasama ang ilang kaibigan. Caleb! Ah! You look perfect together, bati nito, ang ngiti ay kasing peke ng hawak niyang champagne glass. At pagkatapos, ibinaling nito ang atensyon sa mga kasama. Alam niyo ba, itong si Ara, napakaswerte. Caleb is so romantic. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nang aasar. Ara, dear, ikwento mo naman sa kanila ang tungkol sa maliit na French restaurant sa Tagaytay. Yung may napakagandang view. Ano na nga ba ulit ang pangalan noon? Yung lugar kung saan unang sinabi ni Caleb na mahal ka niya. Huminto ang mundo ni Ara. Naramdaman niya ang pagkawala ng hangin sa kanyang mga baga. Ang ingay ng party ay biglang nawala. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya, naghihintay. French restaurant. Tagaytay? Unti-unting nanlamig ang kanyang buong katawan. Ito na. Ito na ang katapusan ng pagpapanggap niya. Binuksan niya ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang isip ay isang blankong papel. Nagsimulang manubig ang kanyang mga mata sa sobrang hiya at takot. Nang akala niya ay bibigay na siya at tatakbo palayo, naramdaman niya ang paghigpit ng kamay ni Caleb sa kanyang baywang. Humarap ito sa kanya, hindi pinapansin si Katrina o ang iba pa. Ang mga mata nito, na karaniwang malamig at malayo, ay biglang nagkaroon ng init. Ah, sabi ni Caleb sa isang malambing na boses, na para bang sila lang dalawa ang tao sa silid. Ang tinutukoy mo ba ay ang Lisiel? Nag-imbento ito ng pangalan ng ganoon na lamang. Pero mahal, pagpapatuloy nito, ang tingin ay nakatutok lamang kay Ara, hindi naman ang pangalan ng restaurant ang pinaka-hindi ko malilimutan ng gabing iyon. Dahan-dahan nitong itinaas ang isang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. Isang kuryente ang gumapang sa balat ni Ara. It was the look in your eyes when I told you. Parang lahat ng bituin sa langit nandoon sa mga mata mo. Isang kolektibong ki-augudi ang narinig niya mula sa mga nakapaligid sa kanila. Ang tingin ni Katrina ay nag-aapoy sa galit. Ngunit si Ara, wala na siyang pakialam sa kanila. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Caleb. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng kamay nito sa kanyang pisngi at ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Isang kasinungalingan, alam niya. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niyang ito ang pinakatotoong bagay sa buong mundo. Kilig. Isang mainit, nakakabaliw at mapanganib na kilig. Upang makabawi sa pagkagulat, nagpaalam si Ara na magpupunta sa hardin para kumuha ng sariwang hangin. Kailangan niyang pakalmahin ang kanyang sarili, ang kanyang pusong nagwawala. Habang naglalakad siya sa isang madilim na pasilyo patungo sa hardin, narinig niya ang mga boses. Galit na boses. Si Caleb at si Katrina. Ano ba ang ginagawa mo, Caleb? You're making a fool of yourself, sigaw ni Katrina. Tumigil ka na, Katrina. Stop protecting her. She's a fake, Caleb, and I will prove it. Stay away from her, ang sagot ni Caleb, ang boses ay malamig at matigas na parang bakal. This is none of your business. This is in my life. At kung susubukan mo ulit na ipahiya siya, ako ang makakalaban mo. Napatakip ng bibig si Ara at mabilis na tumalikod, pabalik sa ingay ng party. Ang kanyang isip ay mas lalong nagulo. Pinoprotektahan siya ni Caleb. Hindi dahil sa kasunduan nila, kundi dahil ano. Nang gabing iyon, pabalik sa kanyang gintong hawla, hindi mapakali si Ara. Umupo siya sa gilid ng kama, paulit-ulit na inaalala ang mga nangyari. Ang kahihiyan, ang pagsagip ni Caleb, ang init ng kanyang haplos, ang pagtatanggol niya. Ang puso niya ay nahahati sa pagitan ng takot at isang bagong umuusbong na pag-asa. Biglang umilaw ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng bedside table. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan, binuksan niya ito. Isa itong litrato. Isang malinaw na kuha sa kanya, noong nakaraang buwan pa siguro. Nakaupo siya sa kanyang pwesto sa palengke ng Quiapo, napapaligiran ng mga panindang gulay, ang mukha ay pagod at ang damit ay simple. Ang kanyang totoong buhay.
ang kanyang totoong itsura. Sa ilalim ng litrato, may maikling mensahe na parang suntok sa kanyang sikmura. Ito ka ba talaga? Ang gabi ay hindi natapos para kay Caleb nang umalis si Katrina. Ang galit ay isang malamig na apoy sa loob ng kanyang dibdib. Hindi ito ang unang beses na sinubukan ni Katrina na manipulahin ang isang sitwasyon para sa sarili nitong kapakanan, ngunit ito ang unang beses na naramdaman niyang kailangan niyang protektahan ang isang tao mula dito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ni Katrina. Isang ring lang, sumagot na ito. I was expecting your call, sabi ni Katrina, ang boses ay maihalong panunuya. Stay away from her, sabi ni Caleb, ang boses niya ay mababa at walang anumang emosyon, ngunit puno ng bigat. Whatever you're planning, stop it now. Narinig niya ang pagtawa ni Katrina sa kabilang linya. Protecting your new pet, Caleb. Nasaan na ang lalaking kilala ko na negosyo lang ang iniisip? Huwag kang mag-alala, malalaman ko rin ang totoo. I always do, Dee. At ibinaba nito ang tawag. Napahigpit ang hawak ni Caleb sa kanyang telepono. Tama si Katrina sa isang bagay, nag-aalala siya. Hindi para sa kasunduan, hindi para sa negosyo, kundi para kay Ara. Para sa dalisay na takot na nakita niya sa mga mata nito kanina. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang nagtulak sa kanya na tumayo at maglakad patungo sa silid kung saan tumutuloy si Ara. Huminto siya sa labas ng pinto, nag-aatubiling kumatok. Ngunit may narinig siyang isang mahinang hikbi. Walang pag-aalinlangan, pinihit niya ang doorknob. Naabutan niya si Ara na nakaupo sa gilid ng kama, nanginginig, ang mga mata ay nakatutok sa screen ng kanyang cellphone. Ang mukha nito ay puno ng takot, ang parehong takot na nakita niya sa mga mata nito noong una silang magkita sa Quiapo, noong hinahabol pa ito ng mundo. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya napansin ni Ara, masyadong abala sa sarili nitong bangungot. Nakita ni Caleb ang litrato sa screen. Ang litrato niya sa palengke. At ang mensahe sa ilalim nito. Si Katrina. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang sumpa. Napapitlag si Ara at mabilis na itinago ang cellphone na para bang nahuli sa isang kasalanan. Sir Caleb D. Huwag kang matakot, sabi ni Caleb, sinisikap na pagaanin ang kanyang boses, isang bagay na hindi niya madalas gawin. Akin na. Nag-atubili si Ara, ngunit may otoridad sa kanyang boses na hindi matatanggihan. Dahan-dahan niyang iniabot ang telepono. Kinuha ito ni Caleb. Tiningnan niya ang litrato, pagkatapos ay ang numero. Hindi niya ito kilala, ngunit alam na alam niya kung kanino ito galing. Mabilis niyang binura ang mensahe at ang numero. Huwag mo nang isipin to, sabi niya, ibinabalik ang cellphone kay Ara. Ako ang bahala dito. Promise you, hindi ka na niya guguluhin. Tumango lang si Ara, ngunit nakita pa rin ni Caleb ang bakas ng takot sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, isang malinaw na katotohanan ang sumampal sa kanya, ang pagbabayad sa utang nito ay hindi sapat. Inilagay niya si Ara sa isang mundo na hindi nito kilala, isang gubat na puno ng mga mandaragit tulad ni Katrina. Kasalanan niya ito. Responsibilidad niya ito. Kinabukasan, binago ni Caleb ang kanyang estratehiya. Hindi na ito tungkol sa isang simpleng pagpapanggap. Ito ay tungkol sa pagbibigay kay Ara ng mga sandata para mabuhay sa kanyang mundo. Kailangan mong matuto, sabi niya kay Ara isang hapon. May mga bagay na dapat mong malaman para hindi ka magmukhang iba sa kanila. Dinala niya si Ara sa music room, isang silid na bihirang mabuksan, kung saan nakatayo ang isang grand piano na nababalutan ng alikabok. Hindi po ako marunong yan, sir. Caleb, halos pabulong na sabi ni Ara, namamangha sa laki ng instrumento. Iyon ang dahilan kung bakit kita tuturuan, sagot niya. Pinunasan niya ng panyo ang upuan at inalalayan si Ara na maupo. Naupo si Caleb sa tabi niya, ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Ang amoy ng simpleng sabon mula kay Ara ay mas kaaya-aya, kaysa sa lahat ng mamahaling pabango na naamoy niya sa mga babaeng nakakasalamuha niya. Simple lang. Sundin mo lang ako, sabi niya. Itinaas niya ang kamay ni Ara at inilagay ang mga daliri nito sa ibabaw ng mga tipa. Relax your hand. Ang mga daliri ni Ara ay naninigas. Dahan-dahan, hinawakan ni Caleb ang kamay nito, ginagabayan ang bawat daliri sa tamang posisyon. At sa sandaling magdikit ang kanilang mga balat,
isang bahagyang kuryente ang gumapang sa kanyang braso. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kamay ni Ara. Tumingin siya rito. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanilang mga kamay, ang mga pisngi ay bahagyang namumula. Isang hindi pamilyar na init ang kumalat sa dibdib ni Caleb. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang mga aralin ay naging isang ritual. Tinuruan niya ito kung paano humawak ng kubyertos ng tama, kung anong alak ang nababagay sa anong pagkain, at kung paano makipag-usap sa mga mayayamang bisita nang hindi nabubulol. At sa bawat sandali, unti-unti niyang nakikita ang tunay na Ara, hindi ang tindera sa palengke, hindi ang peking fiance, kundi ang isang babaeng matalino, mabilis matuto, at may pusong puno ng kabutihan. Isang gabi, hindi sila makatulog pareho. Nagkasalubong sila sa hardin. Ang buwan ay bilog at maliwanag, nagbibigay ng pilak na sinag sa mga bulaklak. Hindi ka makatulog, tanong niya. Umiling si Ara. Masyado pong tahimik. Sa Quiapo po, kahit hating gabi, maingay pa rin. Naglakad sila sa damuhan, walang nagsasalita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakailang. Ito ay comfortable. Naaalala ko noong nagsisimula pa lang ako, biglang sabi ni Caleb, hindi niya alam kung bakit niya ito sinasabi. May mga gabi na kapelang ang laman ng tiyan ko. May mga araw na hindi ko alam kung paano ko babayaran ang upa ng maliit kong opisina. Napatingin sa kanya si Ara, may pagtataka sa mga mata. Talaga po? Ngumiti si Caleb. Isang totoong ngiti. Hindi naman ako ipinanganak na may ganito. Ngayon ko lang po kayo nakitang ngumiti ng ganyan, sabi ni Ara, halos pabulong. Ang sinabi nito ay nagpatigil kay Caleb. Napahawak siya sa kanyang labi. Totoo ba? Kailan ang huling beses nang ngumiti siya nang hindi dahil sa negosyo o pakikisama? Sa harap ng babaeng ito, na walang anumang hinihingi sa kanya, naramdaman niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang natutulog. Habang nakatayo sila roon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mundo ay tila unti-unting nawawala. Ang kasunduan ay nalimutan. Ang mga kasinungalingan ay naglaho. Ang natira ay sila lang, dalawang taong nakahanap ng kapayapaan sa piling ng isa't isa. Kinabukasan, habang nasa opisina niya si Caleb, mas magaan ang kanyang pakiramdam. May pag-asa. May kung anong bago. Tumunog ang kanyang telepono. Si Marco, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Sir Caleb, sabi ni Marco sa kabilang linya. Gusto ko lang pong i-report. Tapos na po. Bayad na ang lahat ng utang ni Ember Reyes. Clear na po ang pangalan niya. Napangiti si Caleb. Good. That's good news, Marco. Opo, sir. Pero nag-atubili si Marco. Sir, may problema po. Nawala ang ngiti sa labi ni Caleb. Anong problema? Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay sinabi ni Marco sa isang nag-aalalang boses, nalaman po ni Env Alcaraz ang pangalan ng kumpanya natin. Ang Mendoza Capital. Ang mga sumunod na araw para kay Ara ay parang isang panaginip. Ang takot na dating bumabalot sa kanyang bawat paghinga ay unti-unting napapalitan ng isang damdaming bago at nakakapanabik. Hindi na niya naramdaman na isa siyang bilanggo sa isang gintong haula. Sa halip, ang mansyon ay nagsisimulang maging isang tahanan, at ang lalaking nagdala sa kanya dito ay hindi na isang estrangherong kinatatakutan, kundi isang taong pinapahalagahan niya. Ang mga gabi ng pagtuturo ay naging mga gabi ng pag-uusap. Ang mga aralin sa piano ay naging mga sandali ng mga nagtatagpong kamay at mga nag-aalangang ngiti. Sa bawat kwento ni Caleb tungkol sa kanyang mga pinagdaanan, sa bawat pagkakataong ipinagtatanggol siya nito mula sa mapanuring mata ng lipunan, nararamdaman ni Ara na may namumuong higit pa sa isang kasunduan sa pagitan nila. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng libro sa hardin, hindi niya maiwasang mapangiti ng mag-isa. Naalala niya ang itsura ni Caleb nang subukan nitong tikman ang sinigang na niluto niya para sa tanghalian, isang pagkain na halatang hindi nito nakasanayan. Ang pagkunot ng noo nito, na sinundan ng isang hindi inaasahang pagtango ng pagsang-ayon, ay nagdulot ng isang mainit na kilig sa kanyang dibdib. Baka ito na iyon, bulong niya sa sarili. Baka posible pala. Posibleng ang isang peking simula ay magkaroon ng isang totoong wakas. Baka ang isang tulad niya ay mailugar pala sa mundo ng isang tulad ni Caleb.
Baka mahal na niya ito. Ang pag-amin sa sarili ay nakakatakot, ngunit kasabay nito, nagbibigay ito ng pag-asa. Nang hapong iyon, wala si Caleb sa mansyon. May mahalaga itong meeting sa opisina. Nagpaalam ito sa kanya kaninang umaga, isang simpleng I'll be back late, ngunit sa paraan ng pagkakasabi nito, naramdaman ni Ara ang isang bagong antas ng pagtitiwala. Naisipan niyang pumunta sa library para maghanap ng bagong babasahin. Ang silid na dati nakakatakot sa kanya dahil sa karangyaan nito ay isa na ngayon sa mga paborito niyang lugar. Ang amoy ng mga lumang libro ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang tatay. Habang naghahanap siya sa mga estante, napansin niyang naiwang bukas ang laptop ni Caleb sa ibabaw ng malaking mesa nito. Karaniwan, hindi niya ito papansinin. Iginagalang niya ang privacy nito. Ngunit may isang bagay sa screen na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang pamilyar na logo sa isang business presentation. Isang logo na nagpabalik sa lahat ng masasakit na alaala. Dahan-dahan siyang lumapit, ang puso niya ay nagsisimulang kumabog ng mabilis. Ang mga kamay niya ay nanlalamig. Ang logo ay maliit lamang sa sulok ng screen, ngunit para sa kanya, ito ay kasing laki ng isang babala. Ito ang logo ng kumpanya kung saan siya nangutang. Ang kumpanya na nagpadala ng mga lalaking humabol sa kanya, na sumira sa kanyang kapayapaan. Hindi maaari, bulong niya sa sarili. Baka nagkataon lang. Baka isa lang ito sa mga kumpanyang iniimbestigahan ni Caleb. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpatuloy sa pagbasa. Ang mga salita sa screen ay nagsimulang maging malabo dahil sa namumuong luha. Mga salitang key financial report, loan portfolios, collection efficiency. Mga salitang narinig na niya noon mula sa mga ahenteng naniningil sa kanya. At pagkatapos nakita niya ito. Sa pinakataas ng presentasyon, sa malalaking letra. Ang pangalan ng dokumento. Mendoza Capital, J3 Performance Review. Mendoza. Ang apelyido ay umalingaw sa kanyang isipan na parang isang kulog. Biglang nag-ugnay ang lahat. Ang yaman ni Caleb. Ang kapangyarihan niya. Ang paraan kung paano nito nalaman ang tungkol sa kanyang utang. Ang lahat ng kabaitan. Ang lahat ng tulong. Hindi ito isang aksidente. Hindi ito isang pagliligtas. Isa itong plano. Napaurong siya, napahawak sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw ng sakit at pagtataksil. Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang lalaking nagsimula niyang mahalin, ang lalaking pinagkakatiwalaan niya, ay siya ring ang demonyong nasa likod ng kanyang paghihirap. Lahat ng mga sandali nila ay biglang nabalutan ng kasinungalingan. Ang pagtuturo niya sa piano, ang mga ngiti, ang pagtatanggol niya kay Katrina, ang mga kwento niya sa hardin, lahat ba iyon ay isang palabas? Isang laro para sa isang mayaman at makapangyarihang lalaki na naglalaro sa buhay ng isang mahirap na babae. Ang kilig ay naging lason. Ang pag-asa ay naging abo. Ang pag-ibig ay naging put. Naramdaman niya ang pinakamatinding uri ng kahihiyan, ang kahihiyan ng isang taong nagpauto, naniwala at umasa. Siya ay isang tanga. Isang laruan. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha ang pagbukas ng pinto ng library. Pumasok si Caleb, may dalang isang maliit na bouquet ng puting rosas. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit nang makita siya nito, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi nito. Isang ngiti ngayon ay parang isang insulto para kay Ara. Ara, I'm home. I brought you something. Natigilan ito nang makita ang itsura niya. Ang ngiti nito ay naglaho. Nakita nito ang kanyang mga luha, ang takot, ang galit sa kanyang mukha. At pagkatapos, ang mga mata nito ay napunta sa screen ng laptop. Sa pangalang nakasulat doon. Ang kulay sa mukha ni Caleb ay biglang nawala. Ang mga rosas na hawak niya ay tila nalanta. Ara, di. Sabi nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Ara. I can explain. Ngunit para kay Ara, wala nang anumang salita ang makakapagpaliwanag sa ganitong uri ng pagtataksil. Ang mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon, at sa pagkakataong ito, mas masakit. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang kapayapaan ang nawala, kundi pati ang kanyang puso. Explain? Ang salita ay lumabas sa bibig ni Ara na parang lason. Tumawa siya, isang tawang walang kagalakan, isang tawang puno ng sakit.
Ang mga puting rosas sa kamay ni Caleb ay parang isang pang-iinsulto. Explain what, Caleb, pagpapatuloy niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pighati. Ipaliwanag mo kung paano mo ako pinaglaruan. Ipaliwanag mo kung paano mo ako ginawang tanga. O ipaliwanag mo kung paano ang lalaking nagligtas sa akin ay siya rin palang dahilan kung bakit kailangan ko ng kaligtasan. Bawat salita ay isang punyal na ibinabato niya rito, ngunit siya rin mismo ang nasasaktan. Lumapit si Caleb, ibinaba ang mga bulaklak sa mesa. Ang mukha nito ay puno ng pagsisisi at pag-aalala. Ara, please. It's not what you think. Huwag kang lumapit, sigaw niya, napaurong na parang isang nasaktang hayop. Huwag na huwag mo akong hahawakan. Ang lahat ng lambing na naramdaman niya para sa lalaking ito ay biglang naging pandidiri. Ang lahat ng alaala nila, ang pagtuturo sa piano, ang mga ngiti sa hardin, ang pagtatanggol ito sa kanya, lahat ay nabahira ng kasinungalingan. Isa lang pala siyang proyekto. Isang laro. Isang paraan para maibsan ang pagkainip ng isang bilyonaryo. So, ito pala ang plano mo. Hanapin ang pinakamahirap, pinakadesperadong babae na may utang sa kumpanya mo at pagkatapos ay paglaruan siya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi na ito mga luha ng kalungkutan. Mga luha na ito ng matinding galit. Natuwa ka ba? Nasiyahan ka ba sa panonood sa akin na parang isang asong sunod-sunuran sa'yo? Nagpapasalamat sa bawat mumo na ibinibigay mo habang ikaw ang maihawak ng kadena sa leg ko. Hindi, Ara. Hindi ganoon. Ang boses ni Caleb ay nagpakita ng desperasyon sa unang pagkakataon. May dahilan ang lahat. Hayaan mo akong magpaliwanag. Wala na akong gustong marinig mula sa'yo, sigaw niya. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo palabas ng library, palayo sa kanya, palayo sa masakit na katotohanan. Narinig niya ang pagtawag ni Caleb sa pangalan niya, ngunit hindi siya lumingon. Dumiretso siya sa kanyang silid at ikinandado ang pinto. Sumandal siya dito, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Humahagulgol siya, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa gutom, mas matindi pa kaysa sa pagod, mas matindi pa kaysa sa takot na naramdaman niya sa Quiapo. Dahil ang sakit na ito ay nasa kanyang puso. Pinunasan niya ang kanyang mga luha ng may bagong determinasyon. Tapos na ang pagiging biktima. Tapos na ang pagiging tanga. Aalis siya. Ngayon din. Binuksan niya ang aparador na puno ng mga damit na ibinigay sa kanya. Mga damit na dati nagpapasaya sa kanya, ngunit ngayon ay simbolo na ng kanyang kahihiyan. Isa-isa niya itong kinuha at hinagis sa sahig. Ang mamahaling bestida na suot niya sa party, ang simpleng blusa na pinuri ni Caleb, ang pantulog na malambot sa balat. Hinagis niya ang lahat. Pagkatapos, kinuha niya ang isa sa mga bestida, ang asul na bestidang suot niya noong unang hapunan ng pamilya. Gamit ang buong lakas, pinunit niya ito sa gitna. Ang tunog ng napupunit na tela ay nagbigay sa kanya ng isang mapait na kasiyahan. Pinunit niya pa ang isa, at isa pa, hanggang sa napapalibutan na siya ng mga basag na pangarap. Nang mahimasmasan, kinuha niya ang kanyang lumang bag na itinago niya sa ilalim ng kama. Nandoon pa rin ang kanyang mga lumang damit, ang damit na suot niya ng araw na iyon. Ang damit ng totoong Amara Reyes. Mabilis siyang nagbihis. Kailangan niyang tumakas. Ngunit paano? Saan siya pupunta? Dinampot niya ang kanyang cellphone para tawagan sana ang isang kaibigan sa probinsya, ngunit natigilan siya. Nakita niya ang wallpaper ng kanyang telepono, isang larawan ng isang bulaklak na kinunan niya sa hardin ng mansyon. Isang bulaklak na sinabi ni Caleb na paborito nito. Napapikit siya ng mariin at mabilis na pinalitan ang litrato ng isang blankong screen. Nag-scroll siya sa kanyang mga kontak hanggang sa makita niya ang isang pangalan, Nen. Ang kanyang matalik na kaibigan sa palengke, ang kasama niya sa hirap at ginhawa. Idinayal niya ang numero. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hello? Ara? Ikaw ba yan? Sagot ni Nene, nag-aalala. Nene, sabi ni Ara, pinipigilan ang paghikbi. Kailangan ko ng tulong mo. Ikinuwento niya ang isang bersyon ng katotohanan na umalis siya sa pinagtatrabahuhan niyang bahay at wala siyang matuluyan. Nangako si Nen na susunduin siya sa isang lugar na malapit sa subdivision kinabukasan ng umaga. Pagkababa ng telepono, narinig niya ang mahinang katok sa pinto.
Ara! Please, let's talk. Boses ni Caleb. Hindi siya sumagot. Umupo siya sa sahig sa pinakamadilim na sulok ng silid, niyakap ang kanyang mga tuhod, at hinintay ang pagdating ng umaga. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magpapakita ng kahinaan. Mula ngayon, ang puso niya ay magiging bato. Naghintay siya hanggang hating gabi, nang ang buong bahay ay tahimik na. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, sumilip sa pasilyo. Walang tao. Dala ang kanyang maliit na bag, naglakad siya ng walang ingay, na parang isang magnanakaw sa sarili niyang kulungan. Malapit na siya sa malaking pinto sa ibaba nang makarinig siya ng ingay mula sa labas. Mga sigaw. Mga malalakas na boses na pamilyar sa kanya. Mga boses na nagdulot sa kanya ng mga bangungot. Sumilik siya sa bintana. At ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Sa labas ng gate ng mansyon, naroon ang dalawang lalaking humabol sa kanya sa Quiapo. Ang mga maniningil. May hawak silang mga placard at sumisigaw. Labas dyan, Didi Reyes. Manloloko. Magbayad din ng utang eh. Sinungaling. Napahawak si Ara sa bintana, nanginginig ang buong katawan. Paano? Paano nila nalaman na nandito siya? Nakatayo si Caleb sa labas ng nakakandadong pinto ni Ara. Ang kamao ay nakataas, handa nang kumatok muli. Ngunit hindi niya magawa. Ang bawat sigaw ni Ara kanina sa library ay parang isang tunay na punyal na tumagos sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan ang lalim ng galit nito. Nagkamali siya sa paraan, ngunit ang intensyon niya ay mabuti. Hindi ba nito nakikita iyon? O sadyang ang mundo nilang dalawa ay napakalayo sa isa't isa para magkaintindihan pa? Isang pakiramdam ng pagkatalo ang gumapang sa kanya. Para saan pa ang lahat ng yaman at kapangyarihan niya kung hindi niya kayang ipaliwanag ang sarili sa iisang taong nagsimula ng maging mahalaga sa kanya? Nang akmang tatalikod na siya, doon niya narinig ang ingay. Sa una, mahina lang ito, isang sigawan mula sa malayo. Ngunit unti-unti itong lumalakas. Nagmumula ito sa labas ng gate. Kumunot ang noo ni Caleb. Sino ang maglalakas loob na gumawa ng eskandalo sa pamamahay niya sa ganitong oras ng gabi? Mabilis siyang bumaba ng hagdan. Ang mga kasambahay ay nagsisimula na ring magising, nagbubulungan sa kusina. Nakita niya ang kanyang ina, si Doña Elvira, na lumabas mula sa silid nito, balot sa isang mamahaling silk robe. Caleb, anong kaguluhan yan? Tanong nito, ang boses ay maihalong iritasyon. Hindi sumagot si Caleb. Dumiretso siya sa malaking bintana sa sala na tanaw ang gate. At doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng poste, nakita niya sila. Dalawang lalaki, marumi ang kasuotan, may hawak na mga karton na may sulat kamay na mga salita. Ang mga mukha nila, pamilyar ang mga ito. Sila ang mga tauhan mula sa report ng kanyang assistant. Ang mga maniningil ng utang ni Ara. Elo Reyes. Labas dyan. Huwag kang magtago, manloloko. Isang malamig na galit ang kumulo sa dugo ni Caleb. Paanong? Kasabay ng kanyang pagtatanong, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto at bumaba si Katrina. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng perpektong halo ng pag-aalala at pagkagulat. Caleb! Anong nangyayari? Tanong nito habang mabilis na naglalakad palapit sa pinto, na para bang nagkataon lang na napadaan. Oh is my God, sino ang mga yan? Ang eksena ay naging isang bangungot. Ang mga sigaw sa labas, ang nag-aalalang mukha ng kanyang ina, ang nagtatakang mga mata ng kanilang mga tauhan, at ang pagkukunwari ni Katrina. At sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, sa itaas ng hagdanan, lumitaw si Ara. Nakatayo ito roon, suot ang kanyang mga lumang damit, may hawak na maliit na baghanda ng tumakas. Ngunit natigilan ito. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang tinitingnan ang eksena sa labas ng bintana. Nakita niya ang mga lalaking kinatatakutan niya. Narinig niya ang mga salitang sumisira sa kanyang pagkatao. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Ang mga kasambahay ay napatingin sa kanya, pagkatapos ay sa mga lalaki sa labas, at pagkatapos ay pabalik sa kanya, ang kanilang mga mukha ay puno ng paghusga. Si Doña Elvira ay napatingin sa kanya, ang pagkalito sa mukha nito ay napalitan ng malamig na pagkadismaya. Ara, di. Nasabi na lang ni Caleb. Ngunit ang tingin ni Ara ay hindi napunta sa kanya. Ang tingin nito ay napunta kay Katrina.
At sa mga mata ni Ara, nakita ni Caleb ang huling piraso ng kanyang pag-asa na mawasak. Ang kahihiyan. Ang absolutong, nakamamatay na kahihiyan. Ipinahiya siya sa harap ng lahat. Inilantad ang kanyang pinakamatinding sikreto sa mundong sinubukan niyang pasukin. Nakita ni Caleb ang pagbabago sa mga mata ni Ara. Ang sakit ay napalitan ng isang blangkong kawalan. Para itong isang kaluluwang sumuko na. Bumaba ito ng hagdan, hindi dahan-dahan, kundi mabilis, na parang isang hayop na gustong makawala sa isang patibong. Ara, sandali, sinubukan siyang pigilan ni Caleb, hinawakan ang braso nito. Ngunit tinabig ni Ara ang kanyang kamay ng buong lakas. Isang marahas na pagkilos na puno ng pagkasuklam. Huwag, sigaw nito, ang boses ay basag. Tiningnan niya si Caleb sa huling pagkakataon. Ang mga mata nito ay hindi na naglalaman ng galit o sakit. Ang mga ito ay walang laman. Patay. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. At pagkatapos, tumakbo siya. Itinulak niya ang sinumang humarang sa kanyang daan at binuksan ang malaking pinto. Tumakbo siya palabas, sa gitna ng gabi, palayo sa mga sigaw, palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa kanya. Naiwan si Caleb na nakatayo sa gitna ng sala, parang isang estatwa. Ang ingay sa labas ay nagpatuloy, ngunit hindi na niya ito naririnig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang puso. Nawala na siya. Natalo siya. Dahan-dahan, ibinaling niya ang kanyang tingin sa nag-iisang taong kalmado sa gitna ng kaguluhan. Si Katrina. Nakatayo ito roon, may bahid ng peking awa sa kanyang mukha, habang nakatingin sa direksyon kung saan tumakbo si Ara. Ngunit sa isang iglap, sa isang saglit na akala nito ay walang nakatingin, nakita ni Caleb ang isang bagay sa mga mata ni Katrina. Hindi awa. Hindi pagkagulat. Isang munting kislap ng tagumpay. Isang halos hindi mahahalata, ngunit demonyong ngiti sa gilid ng mga labi nito. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Caleb ang lahat. Ang tiyempo. Ang perpektong pagdating ni Katrina. Ang mga maniningil. Ang lahat ay isang perpektong pag-atake. Isang plano na sinadyang sirain hindi lang ang kasunduan, kundi ang kaluluwa ni Ara. Ang pakiramdam ng pagkatalo sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas madilim at mas mapanganib. Isang nagyayelong galit. Humarap siya kay Katrina, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit ang kanyang boses ay puno ng bigat ng isang hatol. Ikaw ang may gawa nito. Ang mga salita ni Caleb ay binitiwan sa isang mahina, ngunit matigas na tono, sapat na para marinig lamang nilang dalawa sa gitna ng nagpapatuloy na kaguluhan. Ang peking pag-aalala sa mukha ni Katrina ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malamig at mapanghamong tingin. At kung ako nga, Caleb? Anong gagawin mo? Tanong nito, ang boses ay puno ng kumpiyansa. Hindi ba't dapat ka pangang magpasalamat sa akin? I just saved you from a gold-digging fraud. Ipinakita ko lang sa'yo kung sino talaga siya. Tiningnan ni Caleb ang babaeng nasa harap niya. Hindi na niya nakikita ang business partner niya, o ang babaeng minsan ay itinuring niyang kaibigan. Ang nakikita niya ay isang estranghera, isang taong kayang manakit ng iba para lang sa sariling kapakanan. Hindi, mariing sabi ni Caleb, ang kanyang tingin ay hindi natitinag. Ang ipinakita mo lang sa akin ay kung sino ka talaga. Iniwan niya si Katrina na nakatayo roon at mabilis na lumabas. Ang mga gwardiya ng mansyon ay sinusubukang paalisin ang mga maniningil na ngayon ay nag-iingay na lamang dahil nawala na ang kanilang pakay. Paalisin niyo sila, malamig na utos ni Caleb sa head security. At alamin niyo kung sino ang nag-utos sa kanila na pumunta dito. I want a name. Now. Pumasok si Caleb sa kanyang opisina at isinara ang pinto ng malakas. Ang katahimikan ng silid ay isang malaking kaibahan sa kaguluhan sa labas at sa loob ng kanyang isip. Umupo siya sa kanyang silya at napasabunot sa sariling buhok. Kasalanan niya ito. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Ang kanyang plano, ang kanyang baluktot, aroganting plano na iligtas si Ara, ay siyang naglagay dito sa kapahamakan. Akala niya, sapat na ang pera at kapangyarihan para ayusin ang lahat. Akala niya, kaya niyang kontrolin ang bawat sitwasyon, bawat tao. Ngunit nagkamali siya. Ang pagkontrol ay hindi pagtulong. Ang paglilihim ay hindi pag-aalaga. Si Ara.
Ang mukha nito bago ito tumakbo, ang blanko, walang buhay na mga mata, ay nakaukit sa kanyang isipan. Hindi lang niya sinira ang tiwala nito. Sinira niya ang espiritu nito. At si Katrina, ginamit lang nito ang sitwasyon para itulak ang huling punyal. Kinabukasan, ang mansyon ay nababalot ng isang hindi komportableng katahimikan. Iniwasan siya ng kanyang ina. Ang mga kasambahay ay nagbubulungan sa tuwing dumaraan siya. Para siyang isang hari na nawalan ng kaharian. Pumasok si Katrina sa kanyang opisina na parang walang nangyari. "As brought you coffee," sabi nito, inilapag ang isang tasa sa kanyang mesa. Hindi ito pinansin ni Caleb. May inilapag siyang isang folder sa harap nito. "Sign it, C." Binuksan ito ni Katrina. Ito ay isang kasunduan para i-dissolve ang kanilang business partnership. Ang lahat ng pinagsamahan nila ay tatapusin. Tumawa si Katrina, isang tawang mapait. "Is this because of her? Itatapon mo ang lahat ng pinaghirapan natin para sa isang basurerang galing sa Quiapo." Tumayo si Caleb, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Tiningnan niya si Katrina ng diretso sa mga mata. "Itatapon ko ang lahat ng ito dahil ayoko nang magkaroon ng anumang kaugnayan sa isang taong tulad mo. Get out of Esba building. Get out of Esba life." Ang mukha ni Katrina ay nag-iba. Ang pagiging kampante ay napalitan ng purong galit. "You will regret this, Caleb. Magsisisi ka." "Already do," sagot niya, hindi para kay Katrina, kundi para sa kanyang sarili. "I regret every single day that chose to be a coward." Nang makaalis si Katrina, umupo si Caleb at napahawak sa kanyang sentido. Ang pagputol ng ugnayan kay Katrina ay madali lang. Ngunit ang pagharap sa sarili niyang mga pagkakamali ang pinakamahirap. Napatingin siya sa drawer ng kanyang mesa. Binuksan niya ito at muling kinuha ang kupas na litrato ni Mang Ben. Tiningnan niya ang mabait na ngiti ng tatay ni Ara. "I'm sorry, Mang Ben," bulong niya sa litrato. "I'm so sorry. I failed you. I failed her." Nangako siya na poprotektahan niya si Ara, ngunit siya pa mismo ang nagdulot dito ng pinakamatinding sakit. Kailangan niyang itama ito. Hindi na para bayaran ang utang na loob. Hindi na para sa isang kasunduan. Kailangan niyang itama ito dahil ito ang tama. Kailangan niyang hanapin si Ara, hindi para pilitin itong bumalik, hindi para mag-alok muli ng pera, kundi para humingi ng tawad. Para sabihin ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit. Dinampot niya ang kanyang telepono at tinawagan si Marco. "Marco, I have new job for you. The most important one yet." "Anything, sir," mabilis na sagot ni Marco. Huminga ng malalim si Caleb. "Hanapin mo siya. Hanapin mo si Amara Reyes. Gamitin mo lahat ng resources natin. Check her friends, her relatives in the province, every place she might have gone. Kahit saan. Kailangan ko siyang makausap." May isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. "Sir," sabi ni Marco, ang boses